Ayan, so tayo po ngayon ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. But before that, let us continue. Let us pray. Hallelujah, Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng bugtong mong anak na si Jesus at sa pakikipisan ng banal mong Espiritu, kami po ay lumuluhod sa inyong harapan sa oras na ito. Nagpapalinis, ano man na nakikita mong karumihan at kasalanan na magiging hadlang upang hindi ka malaya makakilos sa aming kalagitnaan. Humihingi po kami ng kapatawaran. At salamat po sa iyong mga salita that if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us and cleanse us with all our unrighteousness. Salamat po, Banal na Espiritu. We welcome you in our midst. Be our teacher, be our programmer, and that your word be maging magbigay po ng dagdag na pananampalataya at kalakasan sa bawat isa. Encouragement, Panginoon, at nawalin po, Panginoon, ikaw po ang maging tagapagturo namin. Hide me under the shadow of your wings, and only in your name be exalted. Less of me and more of you, Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you alone all the glory. And in Jesus' name, Amen and Amen. So, magpagpalang gabi po sa bawat isa. Praise the Lord. Muli po tayong makakapakinig ng salita ng Diyos at napapanahon po ang ating pong topic. Dahil nga po tayo po ay tunay na mga tinawag at pinili ng Panginoon. Ayan, ang ating pong title na makikita po natin sa susunod na slide. Praise the Lord. Ayan, sabi po dito, blessed to serve. Blessed to serve. Sabihin po nga po natin, blessed to serve. Mapagpala na paglilingkod. As you serve, you will be blessed. Kapag daw po tayo ay naglingkod, tayo daw po ay pagpapalain. Ayan. So, sino po ba dito ang mga naglilingkod sa Panginoon? Diba tayo pong lahat naglilingkod tayo sa Panginoon in a different way. Tayo po ngayon ay, tayo daw po ay pinagpala at mapalad. Ayan. So, sa ating pong text dito ay nasa Job chapter 36 verse 11 ng New King James Version. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Ayan, so sa Tagalog po, kung susundin nila at paglilingkuran siya, gagastusin or gagamitin nila ang kanilang mga araw sa kasaganaan at ang kanilang mga taon sa mga kasiyahan. Ayan, so pinapaliwanag po dito ni Job na kung tayo daw po ay maglilingkod at susunod sa Panginoon, ang ating daw pong buong buhay, ang ating pong buhay, ang ating mga araw ay magkakaroon daw po ng prosperity, kasaganaan at kasiyahan. Ayan. So, sino po yung gustong magkaroon ng joy, ng magkaroon po ng satisfaction, yung karoon ng maranasan po yung pleasure na kaloob po ng Panginoon, tayo daw po ay maglingkod upang atin itong matanggap. Amen. Praise God. At sa susunod pong slide, praise the Lord, sabi po dito, praise God, medyo tayo po naninibago sa ating slide. Praise the Lord. Sabi po dito, sa what areas of your life has God blessed you with? Ano daw pong area ng iyong buhay ang ikaw ay pinagpala? Ayan. So, sabi dito, whatever it may be, use it to serve. Kung ano man daw po ito, gamitin po natin sa paglilingkod. Alam ko po na maraming bahagi o maraming area ang buhay po natin. Pwede pong pinagpala po tayo sa ating pamilya, pinagpala po tayo sa ating negosyo, pinansyal, pinagpala po tayo sa ating trabaho, pinagpala po tayo sa personal nating buhay, meron po tayong mga talento. Sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use to serve one another as good is the word of God, work varied grace. Ayan, praise God. Pasensya na po kayo, nahirapan ako magbasa, gawa po ng salamin ko. Ayan.
So, dito po sabi po dito, kapag daw lahat daw po tayo ay nakatanggap ng kaloob ng Panginoon para maglingkod sa isa't isa at bilang mabuting katiwala na kaloob ng Panginoon, ng biyaya ng Diyos. Sabi po dito, God blesses and entrusted each of us with influence, talent, power, and spiritual gift to glorify Him and build His kingdom. Sabi po diyan ay tayo daw po ay sabi po dito, as sa pinagpala at ipinagkatiwala ng Diyos ang bawat isa sa atin ng impluwensya, talento, kapangyarihan at espirituwal na mga kaloob upang luwalhatiin siya at itayo ang kanyang kaharian. Ayan. So, yan po yung Tagalog ng ating binasang English kanina. Ang sabi po doon, lahat daw po tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, bawat isa po sa atin na maaari ito daw po ay impluwensya. Sino po ba yung mga taong ma-impluwensya? Yung po mga influencer diyan. Yung mga mahilig sa social media, nakaka-impluwensya po sila sa kanilang gamit ng mga social media, di po ba? So, gamitin daw po natin yon para po sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po natin gamitin ang mga kabago o modernong teknolohiya na sa masama kundi gamitin daw po natin ito sa mabuti at sa paglilingkod sa Panginoon. Next po sabi po, talento. Ano bang talento meron ka? Mahusay kang magturo, sumayaw, kumanta, marunong kang mag-instrument, or maaring ang talento mo ay dahil ikay nakapag-aral at nakapagtapos ka ng edukasyon, ikaw ay magturo o kaya naman ay gaano man po ang ating mga talento, kaloob ng Panginoon, ito daw po ay gamitin natin para sa paglilingkod. Meron kang kapangyarihan, ayan, maaring ang alam natin ang mga taong may kapangyarihan ay yung pong mga politician, hindi po ba yung mga politiko. Kaya nga po ma-impluwensya rin po sila kasi meron po silang kapangyarihan dahil po sila po ay nanunungkulan sa ating gobyerno. At iyon pong kapangyarihan pong iyon, ang sabi po dito, ay gamitin din daw po natin para sa paglilingkod. Kaya nga po, kung maaalala po ninyo, ang ating pong iglesia, ang church po ng JIL Church, ay naniniwala po na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, dapat naglilingkod ka rin sa bayan. Ano po? At ang ginagamit mo, ang iyong pagiging ginagamit mo ang politiko o ang politics para sa paglilingkod sa Panginoon, diba? Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos tapos naglilingkod pagdating mo sa trabaho o kaya pagdating mo sa gobyerno, sa paglilingkod sa gobyerno ay unrighteous yung ginagawa mong pagtatrabaho, di po ba? So hindi po pwede 'yon. Kumbaga, anumang area ng buhay po natin at kapangyarihan na meron po tayong hawak, otoridad na meron po tayong hawak ay nasa sa atin ay gamitin daw po natin para sa kapangyarihan, kaluluwalhati ng ating Ama nasa sa langit. Ang sabi po rin po dito ay ang mga espirituwal na kaloob yung po mga spiritual gift. Sino po ang nakakatanda ng mga spiritual gift? Magbigay nga po tayo ng mga sample ng spiritual gift. Praise the Lord. At bago po tayo ay magpatuloy sa ating pong mga iba pa pong aralin. Sabi po dito, spiritual, sasagihan ko laang po, sabi po, ang spiritual gift of the Holy Spirit according to the 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11. Ano po yung isa diyan? The word of wisdom. Ayan, the word of wisdom, the word of knowledge, the word asan po nasa ilalim? Medyo malabo po yung aking discerning of the spirit, the gift of tongue, the gift of faith, working of
miracle, the gift of healing, ayan po yung speaking in tongue, nasabi ko na po. At yung pong interpretation of tongue, the gift of prophecy. Ayan. So, yan pong mga iyan ay kaloob po ng banal na espiritu sa atin. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng mga yan kung hindi po galing sa Panginoon. Halimbawa, speaking in tongue, very common po, di po ba? Ang speaking in tongue, hindi po tayo magkakaroon niya ng gagaya-gaya lang po tayo, kundi iyan po ay natanggap po natin sa kapuspusan po ng banal na espiritu, katulad po ng mga naunang mga disipulo. At ang iba naman po ay biniyayaan din na magkaroon ng kakayahan na ipaliwanag ang i-interpret po nila yung tongues at di po ba yung kasi po ganito po yun, naalala ko po yun noon, may nag-speaking in tongue, tapos po may nagbibigay po ng interpretation of tongue. Tapos po meron din pong nagbibigay po ng word of wisdom. Let's just say na tulad po ng nagaganap sa JIL Green Hills, hindi po ba? Usually po nag-ooperate po doon ang gift of wisdom na kapag po nasa panahon po na nasa altar call na nagpipray po sila, tapos maiisip po or bibigay po ng Holy Spirit kay Pastor Joey o kay Pastor Presi na some of you meron dito sa ating kalagitnaan na may sakit sa ganito, sa nagsasuffer siya ng kanyang back pain, at ikaw ay hindi nakakatulog, ganyan. So, nag-ooperate po doon, yun po ang nag-ooperate ang gift of wisdom. So, tapos po may mga word of knowledge din po, at saka yung healing. Siyempre po pag healing, yun po, hindi naman po lahat, po ba, na kapag nag-pray, talagang gumagaling. Meron po talagang binayayaan ng Diyos na pag sila ang nag-pray, ay gumagaling. Kasi po, nandoon po yung gift of the Holy Spirit sa kanila ng healing. Kaya, ang bawat isa po sa atin ay binayayaan ng Diyos ng talento, binayaan tayo ng Diyos ng spiritual gift. Kaya ang nais po niya, gamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan, sa pag-build ng kanyang kingdom here on earth. Sabi po dito sa sumunod, God wants you to serve. Nais ng Diyos na ikaw ay maglingkod. Sabihin po natin, nais ng Diyos na ako ay maglingkod. Yan, sabihin po natin sa ating sarili, nais ng Diyos na ako ay maglingkod. Sabihin po natin. Kung may katabi ka, sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos na ikaw ay maglingkod. Sabi po sa ilalim, Jesus Christ, the master of servant leadership, came to earth to do the unthinkable. Matthew 28, verse 28, state, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Ayan, si Jesus Christ po, kilala po natin yan, ang ikalawang persona, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Siya po ang master of servant leadership. Kumbaga po, tayo po, mga servant po tayo, mga servant leader po tayo na, pero si Jesus po yung master po natin. Kaya sabi po dito, bilang tagapanguna po si Jesus na servant po ng Panginoon, siya po ay nagpunta dito sa lupa para gawin ang mga hindi natin pa naiisip. Ano po, kumbaga po sa panahon po ng ating Panginoong Yesus, parang hindi mo maisip na may mangyayaring ganito hindi po ba? Although, marami po ang nakakaalam that time na yun po ay prophecy, pero yung iba hindi po nila naisip na magaganap ang mga ito. So, sa Matthew chapter 20, verse 28, sabi po dito si Jesus Christ daw po ay nagpunta dito sa lupa, hindi para maglingkod, kundi hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kumbaga po ay hindi siya nanatiling nasa trono lamang
doon sa kalangitan, kundi siya po ay bumaba dito sa lupa para abutin po yung mga nawawala, least, lost, and last na mga tao. Ano po, ay, at ang sabi po doon, ibinigay po niya ang kanyang buhay, ini-offer niya ang kanyang buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ransom for many, para po sa ating lahat. Kaya nais ng Diyos na tayo daw po ay maglingkod. Praise God. At ang sabi pa po rito, to think a little less of yourself and give your heart to Him. Yung ibigay daw po natin ang aba ibigay daw po yung isipin, kumbaga less of us and more of you. Kumbaga po, hindi natin uunahin ang ating sarili, kundi uunahin natin ang kapakanan ng iba. Ano po? Yung isipin daw po natin na wag muna tayo, hindi tayo yung priority kundi si God muna. Give your heart to Him. Ibigay mo ang iyong puso sa Panginoon. Sabi po dito, how many times in your life have you neglected the opportunity to share a moment like that in favor of a selfish pursuit of your own? Ibig sabihin po, yung po bang ilang beses mo na po ba na nineglect o binawalang bahala yung oportunidad o yung pagkakataon na magkaroon ka ng pagkakataon na isang tabi muna yung sarili at unahin ang Diyos, di po ba? So may mga times po sa buhay po natin na talagang minsan mas inuuna po natin ang ating sarili, di po ba? Yung ating nature at kasi nga po may mga nature po natin yan talaga pong kadalasan ay nararanasan po natin ang battle na tayo po ay mauna yung ating sarili bago si God. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos. Nais niya na daw po unahin muna natin si God, paglingkuran natin siya bago ang ating sarili. Dahil sabi nga po, di ba, ang nagmahal sa kanyang sarili siyang mawawalan nito. Sabi po dito sa sumunod na slide, serving God gives you a fulfilling life. Ang paglilingkod raw po sa Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng ganap na buhay o yung satisfied life, di po ba? Yung baga pag naglingkod ka sa Panginoon, mararamdaman mo yung kakaibang kagalakan sa puso mo. Sabi po sa loob ng ating pong slide, sabi po din, countless people serve, yet they miss the meaning of its blessing. They serve as if are doing God a favor, and it is a chore or burden. Hindi mabilang na mga tao ang naglilingkod. Gayunpaman ay napalampas nila ang kahulugan ng mga pagpapala nito. Naglilingkod sila na kung ginagawa nila ang pabor ng isang nila ang Diyos ng isang pabor. Ginagawa nila ang Diyos ng isang pabor, at ito ay isang gawa o pasanin. So kapag daw po tayo ay naglilingkod o maraming tao ang naglilingkod, ayan sabi, countless sobrang dami, di na po daw mabilang ang mga naglilingkod sa Panginoon. They consider themselves that sila ay servant ni God. And yet, ang sabi po doon na hindi po nila natatanggap o nakukuha ang tunay na benepisyo ng kanilang ginagawang paglilingkod, ang pagpapala nito. Yun po. At ang sabi po dito ay minsan po may mga naglilingkod lamang na para mabigyan nila ng pabor ang Diyos, at naglilingkod lamang dahil ito daw po ay isang gawain o pasanin. Ayan, alam niyo po, sa buhay po nating mga Kristiyano, minsan po, i-search po natin or i-evaluate po natin ang ating pong mga sarili sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Especially po yung pong mga nasa ministry po sa church na po. So, kasi kapag ka po
mararamdaman mo naman yan, eh, kapag ikaw ay naglilingkod ng talagang ginagawa mo ito para sa Panginoon because of your, love kay God, eh, hindi ka mapapagod or mapagod ka man, hindi ka susuko. Pero kung minsan naglilingkod ka na parang, ritwal na lamang or parang nagiging tradisyon na lamang o dahil gawain, walang ibang gagawa o kaya ay kabigatan na ang dating nito sa iyo or binibigyan mo lang ng pabor si God, eh, parang 'di po ba mali po yung, mali po yung pong motibasyon o mali po yung ating rason kung bakit tayo naglilingkod. Hindi po natin matatanggap yung tunay na blessing ng paglilingkod kung ito po ang ating mga dahilan. Sabi po dito, "It is so tragic that that many who do good works have never caught on to the true meaning of serving God." Ayan, nakakalungkot daw po, sobrang trahedya ano po, na napakarami daw pong gumagawa ng mabubuting gawa, ay hindi kailanman nahuli ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya po ngayon po tingnan po natin kung ano po ba, tayo po ba ay nasa tama po pang, path o daan para matanggap po natin yung tunay na pagpapala base sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Serving God is a rich blessing. Ang paglilingkod raw po sa Panginoon ay tunay na mayamang pagpapala. Yan po isang tunay na pagpapala. Those who obey and serve the Lord will have a rich and meaningful life. Ang sino daw pong sumunod at maglingkod sa Panginoon ay meron pong mayaman at makabuluhang buhay. They will spend their days in prosperity and their years will be rewarded with pleasure. Ayan. So, alam naman po natin na kapag po ang mga taong naglilingkod sa Panginoon, doon po ang kanila pong oras ay binibigay nila sa Diyos, nakakaroon po sila ng kasaganaan, di po ba? Nagkakaroon po sila ng kagalakan sa kanilang mga puso. At ayun po ay isang napakatinding kagalakan na hindi kayang bayaran o bilhin ng salapi. Sabi po dito, ang mga sumusunod at naglilingkod sa Panginoon ay nagkakaroon ng mayaman at makabuluhang buhay. Gagawin nila ang kanilang mga araw na kasaganaan at ang kanilang mga taon ay gagantimpalaan ng mga kasiyahan. Kaya nga po, it's a great joy yung pong sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ba? Iba po yung mararamdaman mo, eh. Yun po bang, hindi kayang ipaliwanag, yung pong kahit napapagod ka, nandoon yung joy, kahit nahihirapan ka, nandoon ang joy, kahit nagigipit ka, nandoon ang joy, nandoon yung peace, nandoon yung pong, kasi alam mo na sa Diyos ka naglilingkod, ginagawa mo ito para sa Panginoon, 'di po ba? Para para bagang si misis na tinimplahan ng kape, si mister na kahit pagod na sa buong maghapon ay may gagalakan pa rin niya itong tinimplahan ng kape para i-serve, sa kanyang asawa dahil, mahal niya ito, 'di po ba? So, gano'n din po tayo sa Panginoon, hindi po yung sasabihin ni misis, "Aba, magtimpla ka ng kape mo." At alam mong pagod na pagod ako maghapon, galing din naman sa trabaho si mister, eh, 'di ba kanaw ng kape si misis, ano po. So, yung pong walang joy sa kanilang ginagawa, yun po ang mahirap sa lahat. Alam niyo po, isa po sa prinsipyo ko, sa pagtatrabaho, kapag wala na po yung joy sa puso ko, ayoko na po ng trabahong yun. Kapag nawawala na po yung peace, ayoko na po ng trabahong yun, gano'n po ako. Kaya po, kapag sa paglilingkod sa Panginoon, gano'n din po dapat tayo. Dapat meron po tayong, kagalakan sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Dahil yun po ang tunay na, blessing, ano po. Countless people serve yet they miss, ito na po yung nabasa natin kanina. Sabi to, serving God is a rich blessing. Nabasa na rin po natin yan kanina. At ito na po yung next. Sabi dito, may you find great delight in serving God. Yan.
Nawa daw po matanggap natin ang dakilang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. We can say, oh, the joy that comes to those who serve to the glory of God. What a blessing it is to be used by Him. Ayan, talaga po, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nandoon ang kagalakan mo eh. At yung pang kagalakan na yun po yung blessing na matatanggap po natin mula sa Panginoon. At alam naman natin kasi, di po ba, that our labor in the Lord will not be in vain. Kaya nga po, sinasabihan po tayo na continue to fight the good fight of faith, continue to serve God, let us revive our commitment to God, yung po renew our love and passion kay God, di po ba? Yung pong sabi po dito, take time today to renew your commitment to serve Him for the rest of your life, regardless of heartache and disappointment that may come. It will all be worth it at the end. Sabi po dito, it will be worth it will all be worth it at the end. Ay no, ayan. Kaya po sabi po diyan, tayo daw po, tingnan daw po natin, magkaroon daw po tayo ng pagsusuri sa ating buhay at sa araw na ito at mag-renew daw po tayo ng ating commitment kay God. Ano po ba ang ating pong tema sa anniversary ng JIL Nationwide, the revival, a call uh, a call to action, 'di po ba? So, yung pong revival na yon, ang makikita pong resulta po noon, tayo po ay may action, may ginagawa po tayo. At sa paggawa po natin, doon po papasok yung ating paglilingkod sa Panginoon. At makikita po ng lahat na ating ginagawang paglilingkod ay nagkakaroon po tayo ng kagalakan, kapayapaan. Bakit kaya ikaw, sister, kahit ang dami mong pinagdadaanan, kahit marami kang heartache, disappointment, discouragement, meron kang laban sa financial, meron kang laban sa kalusugan, meron kang laban sa pamilya, sa relasyon, at marami pang iba, pero patuloy kang naglilingkod sa Panginoon at nakikita pa rin ang peace, nakikita pa rin yung joy sa buhay mo kasi ikaw, ikaw naman na tinanong, siyempre sasabihin mo kasi alam ko na ang ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. At kahit na ano man pong aking pagdaanan ay alam kong ang Diyos ay gagabay at tutulong sa akin at hindi niya ako pababayaan. Hindi po ba na karapat-dapat siyang paglingkuran ng ating Panginoon. It all worth it. Napaka-importante na po ba yung pong na ating pong mapaglingkuran ng ating Panginoon hanggang katapusan. Sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At tayo pong lahat, tayo po'y manatiling tapat na naglilingkod sa ating Panginoon sapagkat malapit na pong dumating ang ating Diyos. Amen. So, this is the time to revive, to renew, to restore our commitment to God at tayo po ay mag-serve kay God without any reservation. At yun lamang po, tayo po ngayon ay dumako sa maikling panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa banal mong Espiritu, marami pong salamat. Nawa po sa maikling katuruan na ito, meron po kaming natutunan. At nawa rin po, Panginoon, masalamin po namin ang aming mga buhay sa katuruan na ito na minsan pa ay itama mo po ang motibo ng aming mga puso na kung kami po ay naglilingkod, napapagod, nahihirapan, nais ng sumuko, kami po ay palitan mo po ito ng kagalakan, palitan mo po ito ng kapayapaan. Paalala niyo po sa amin na ang aming ginagawang paglilingkod sa iyo ay hindi mawawala ng kabuluhan. At alam po na namin na sa lahat ng laban, ikaw ay kasakasama namin at kami ay nasa panig ng katagumpayan pagkat ikaw ang Diyos na mapagtagumpay. Salamat po, Panginoon. Cover each one of us with your most precious blood and bless our food. Bless our bread, bless our water, Panginoon. Bless the source of our income. Bless our family, Lord God. Bless our work.
Thank you for everything, Lord Jesus. This is all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you all.